Tama. Marimar, dito ka lang. We don't want anybody to see you or recognize you. Wala akong pakialam. At sa kagustuhan ko mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng aking tiyahin. Magbibigay ako ng 2 milyong piso sa kung sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Marimar. Pero... Hindi mo ako mapipigilan. Buhay ng anak ko pinag-uusapan dito. Hindi ako pwedeng maiwan dito na alam kong kailangan ako ng anak ko. Kaya sasama ako. 2 milyong piso, kapalit ng ulo ng isang kriminal. Kung sino man po ang may impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na si Belia Aldama, ipaalam lang po sa kinauukulan. May 2 milyong pisong pabuya. 2 milyong pesos? Napakalaking halaga nun ah. Nakita niyo? Ganda ng kinikilos ng Angelica para mapahuli si Marimar. Dahil sa ginawa niya, hindi naman yung polis ang pupumimahin natin. Hindi bawat tao na makasalamuha nila. Nakatago na naman ng maigi si Marimar, hindi ba? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Hindi tayo basta pwedeng maghintay kung anong mangyayari sa balita. Dapat kumilos tayo. Ngayon tayo mas kailangan ni Marimar. Corazon, stay in the car with Bogoso. Dok. Dok, nilagnat siya dahil may tonsillitis. Tapos kanina sa sakyan, nagsuka siya. Ready mo na yung yellow at yung towel niya. Kumuha ka na rin ng dextrose at suppository. Friend, talaga ba magbibigay kayo ng 2 milyong reward? Oo naman. At sa ngayon, kalat na ang balita. Hindi lang ako nagpa-interview sa TV. Pati sa lahat ng dyaryo. At kagabi pa lang, inabisuan ko lahat ng dyaryo sa Pilipinas kung anong bala kong gawin. 2 million reward? Teka, parang nakita ko ng babaeng ito. Dok, gamutin niyo po yung anak ko, please. Papacheck muna natin ang dugo niya. Baka may dengue. Sige, maupo na kayo. Kami na po ang bahala. Alam mo, friend, maraming mag-interest sa pera na yun for sure. Alam ko. At hindi magtatagal, merong magtuturo kay Marimar kung nasan siya. At hindi na siya makakapagtago pa sa akin. Hindi ako pwede magkamali. Siya ang babaeng ito. Yellow at saka yung towel. Ihanda mo na yung dextrose at suppository. Don't worry, she'll be okay. Tapos ang lagnat niya, 40. Hello, police station. Police station to. Si Guillermo Natividad po ito. Guard po ako sa Santo Niño Clinic. Nandito po ngayon yung pinaghahanap niyong suspect, si Belia Aldama. Dahil sa ginawa niya si Senyora Angelica Aldama, maraming tumatawag dito. Lahat interesado sa 2 milyon. Imbis na makatulong, sa gabal pa. Sigurado ako, maraming magiging fake na leads. Pero sir, pwede tayong makakuha ng tunay na lead. Maraming matang nakadilat para hanapin si Miss Belia Aldama dahil sa pera na yun. Totoo ba yan? Bilisan niyo po magpunta dito, baka makaalis na sila. Nandito sa Magsaysay Province, Santo Niño Clinic po. Sir, tumawag po ang presinto Magsaysay Province. May informant daw na nakita nila si Miss Belia Aldama. At positibo nga siya ngayon. Baka naman mga peke yan. Sir, 3 ang tumatawag, isang mga sinasabi. Lahat po sila nasa clinic na yon. Tumawag ka ngayon doon sa Magsaysay Province. Sabihin mo, huwag na sila magpatumpik-tumpik. Hulihin na nila si Miss Belia Aldama. Yes, sir. At ipapaks na lang natin yung warrant of arrest. Sige, sir. Sige po, sir. Salamat po. Hello, pwede mo makausap si Senyora Angelica? Saan probinsya yan? Sa Magsaysay Province. Papunta na ba yung mga pulis? Sige. Salamat sa pagtawag. Oh, friend. Sino yun? May tumawag na at tinuturo kung nasan si Marimar. Ang bilis naman! Seryo? Bumaba na ang lagnat niya. Negative siya for dengue. Pero mahinang-mahina pa siya. Kailangan niya pang magpahinga. Kaya I suggest na i-confine siya at least 1 night para makapagpahinga siya. Pero Dok, hindi po kami pwede magtagal dito eh.
kailangan natin siyang i-monitor. At least makapagpahinga man lang ng 1 day dito sa ospital. Iba talaga ang nagagawa ng pera, Monica. Saan daw siya nakita? Sa isang clinic, sabi ng informant eh. Sinugo daw doon yung kasamang bata ni Marimar. Si Crucita? Mismo. Marimar, I have Sari on the phone for you here. Hello? Marimar, buti naman nakausap na kita. Seryo si Crucita. Alam ko, sinabi sa akin ni Adrian. Kamusta naman siya? Seryo, kung di dahil sa akin, hindi naman magkakasakit si Crucita eh. Pati tuloy kalusugan niya na apektuhan. Marimar, huwag mo sabihin yan. Alam mo, normal lang naman sa mga bata nagkakasakit. Pare, papunta na yung mga pulis dito. Sabi ko sa kanila, bilisan nila. Oras na mahuli ng mga pulis si Bella Aldama, tiba-tiba ka na. Instant milyonaryo ka na. Basta, balatuan mo ako ha. Pero hindi seryo eh. Dahil sa akin nagkaganto siya. Kahit pakainin ko siya, ako mismo nagpapakain sa kanya, ayaw niya kumain. Seryo, alam kong pagod na si Crucita nang kakatakot kakatago natin. Hindi naman sa pababayaan ni Corazon eh. Huwag ka mag-alala. Kahit pa, ako ang ina niya. Obligasyon kong proteksyon at alagaan ng anak ko. Pero nung ginagawa ko, ako pa mismo nagpapahamak sa kanya. Sige, babalatuan kita. Basta silip-silipin mo sa loob si Bella. Baka makapuslit. Seryo, awang-awa na ako kay Crucita. Naapektuhan siya ng problema ko, ng sitwasyon ko. Parang hindi naman natin gusto ito nangyayari eh. Oo, hindi ko ginusto, hindi ko man sinasadya. Pero nadamay na si Crucita. Seryo, pa may nangyari masama sa anak natin, wala akong ibang sisisi kundi sarili ko lang. Tama na. Marimar, huwag mo sisihin ang sarili mo. Malalampasan din natin ang lahat ng ito. Nervyoso naman ito. Nakakonfine ang anak niya dyan, kaya imposibleng umalis yan dyan. Basta, balatuan mo ako ha. Sige, sige na. Marimar, stay calm, but we have to go. Somebody recognized you and call the police. Oo, alis tayo dito. Ililipat ko ng ospital si Crucita. Are you sure that's what you want to do? It's not safe. Hindi na mahalaga ang sarili ko. Mas mahalaga ang buhay ni Crucita. Let's go, I'll call Sergio. Aalis ako hindi para magtago, para tumakbo. Aalis tayo para ilipat ko ng ospital si Crucita. And then what? Let the police just get you? Sergio won't like that. Ako nang bahala kay Sergio. Hindi namin sasakripisyo ang buhay ni Crucita. Marimar, we have no choice. Come on, let's go. You okay? Sir, dyan po yung kwarto. Dito? Doktor, napag-alaman po namin na nandito yung suspect na pinaghahanap ng Manila Police, si Miss Bella Aldama. Dok, siya po yung nagpunta dito na may kasamang bata. May warrant po kami para sa taong to. Mamatay tao po si Bella Aldama, kaya hayaan niyo maging siya ng mga pulis, Dok. Nakita niyo ba siya? Dito? Siya dito, wala. Pagbilisan natin. Halugugin natin buong paligid. Bago sila tuluyang makatakas. Dito, presa doon. Tignan niyo bawat kwarto, ha? Ano? Paano nakatakas si Marimar? Ang tatanga niyo talaga. Siguro kung bulag pa yung uhuli kay Marimar, mahuhuli siya, no? Buisit! Hello? Seryo, Nasaan na kayo? Pabalik na ba kayo ng safe house? Pupuntahan kita dyan, tatakasan ko ulit yung mga polis dito. Seryo, hindi na. Pabalik na kami ng Maynila. Ha? Bakit? Marimar, hindi pwede. Mas mainit ang mga pulis sa'yo dito sa Maynila. Monica! Yes, friend. Akin yung sigarilyo ko.
Tinawag mo ako para lang kuhanin yung sigarilyo mo. Ayan lang sa tabi mo. Sa harapan mo lang. Akin naman. Ayan, malapit na sa'yo. Akin na! Ito na. Oh. Sir, napag-isipan ko na itong mabuti. Pagod na ako magtago. Pagod na ako na tumatakbo ako. Pati si Cruzita napapahamak. Ayoko na dumating sa puto na talagang tuluyan na mapahamak ang anak ko. At ikaw? Marimar, pinag-usapan na natin to, hindi ba? Hindi ako papayag. Bakit ba kasing init-init ng ulo mo? Kanila nagdiriwang ka. Paano? Nakatakas si Marimar? Ano ka ba naman, Monica? Kamag-anak mo ba yung mga pulis? Kasi ang tatanga nila katulad mo. Alam mo kung nandun ako, sigurado ako mahuhuli ko yan si Marimar. Seryo, pakinggan mo muna ako. Sana naman suportahan mo ako. Nakapag-desisyon na ako. Pagod na ako tumakbo, magtago. Kasi tuwing makakakilala sa akin, tumatakbo ako. Seryo, harapin natin to. Ay, naku, Lord, ibang matalino kung di ikaw lang. Ano binubulong mo? Wala. Ang sabi ko, nung nagsabog ang Diyos ng katalinuhan, napunta lahat sa'yo. Pero nung nagsabog ang Diyos ng puso, wala ka nakuha. Seryo, magtiwala ka sa akin. Kahit anong mangyari, at least lumaban tayo. Magtiwala ka din sa akin, please. Tumatalas yan, di ba? Ha? Gusto mo putulin ko? Nagjo-joke lang ako, friend eh. Joke lang, anay. Sige. Pahig na ako. Salamat. Anong pinaplano nila, senyor? Hindi sila pwede magtagal dito sa Maynila. Hinahanap na sila ng mga pulis. Mahuhuli sila. Wala lang intensyon na magtago pa si Marimar. Angelica, may tawag sa'yo. Sino daw? Hindi ko natanong eh. Tatanga-tanga ka, Monica. Halimat to. Hello? Kamusta ka na, Angelica? Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon buhay ka pa. Marimar? Anong ibig niyo sabihin, senyor? Susuko na si Marimar sa mga pulis? Hindi. May ibang pinaplano si Marimar para tapusin ang laban nila ni Angelica. Hanggang ngayon naalala mo pa rin ang boses ko. Oo naman, basta ikaw, Marimar, lahat natatandaan ko. Ang kapal din ang mukha mong tumawag sa akin. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Gusto ko nang tapusin ang laban na to. Magkita tayong dalawa. Walang ibang kasama, walang ibang kakampi, walang mga pulis. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa? Oo, bakit? Natatakot ka bang maiwan mag-isa kasama ko? Of course not. Baka lang kasi pumunta ako mag-isa doon tapos bitbit mo si Sergio, si Renato at kung sino-sino pa, di ba? Kilala mo ako, Angelica. Marunong akong tumupad sa usapan natin. Gusto ko nang tuldukan ng pag-aaway na to. Ayoko naman dami pa ng iba. Tayong dalawa lang. Tapusin na natin to. Kilala mo rin ako, Marimar. Hindi kita uurungan sa laban. Sige, sabihin mo sa akin kung saan at kailan darating ako. Hello, Sergio. Makikipagkita ako kay Angelica. Ano? Marimar, hindi. Anong pumasok sa isip mo't gagawin mo yan, ha? Pero, Sergio, ito lang yung tanging paraan. Alam kong hindi ko na malilinis ang pangalan ko. Ito lang ang tanging paraan para matalo ko si Angelica. Si Marimar ang tumawag sa'yo? Oo, tinawagan niya ako dahil gusto daw niya ako makausap at gusto niya tapusin na namin ang laban namin. Talaga? Tapang-tapang naman ni Marimar. Anong matapang? Tanga ka mo. O baka mas tanga pa siya sa'yo. Delikado yung pinaplano mo, Marimar. Mapapahama ka lang lalo. Kung gusto mo, ako makikipagkita kay Angelica. Hindi. Seryo, away naming dalawa ni Angelica. Kaya kaming dalawang tatapos nito. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Ano sa tingin niya, matatalo niya ako? Teka, friend. Ipapaalam ba sa pulis ang tungkol dito? Hindi. At baka pag sinabi ko pa sa mga pulis, malaman to ni Marimar, tapos umatras siya. Tsaka isa pa, palagi naman silang palpak. Ngayon, ako na lang gagawa ng paraan. Marimar, hindi. Kailan mo ba tatanggapin, ha? Na si Angelica, hindi tao kausap yan. Hindi mo pwedeng pakiusapan yan. Magdadala ka ng barel? Eh, di ba ang sabi mo sa akin, mag-uusap lang kayo ni Marimar? Monica, amazing ka, no? Amazing talaga yung kabobohan mo. Malamang, mag-uusap kami ni Marimar, pero syempre sa bandang huli, gusto kong manahimik siya. At itong barel na to, ang gagamitin ko para tumahimik siya. Seryo, buo na ang desisyon ko. Hindi.
Okay? Sasamahan kita. Sherry, pasensya na. Hello? Hello? Sige na. Kailangan ko pa mag-prepare. Teka, ano bang maganda kong suotin? Red or black? Siguro black na lang kasi may pagluluksaan pa ako. Hello, attorney. May ipapagawa ko sa'yo. Hello, Adrian. Kasama mo ba si Marimar? No, she went to meet out with Angelica. Yeah, I know. Alam mo ba kung saan sila pupunta? Marimar asked me to take Rosita to a hospital in Manila. We're actually on our way there now. How's my daughter? Her temperature went down, but she's still weak. Sige. I'll meet you there. Salamat, Adrian. Anytime. Sigurado ba kayo, attorney, na ayos lang sa'yo na gawin yun para sa akin? Yes, I'll do it for you. Maraming salamat. Marimar, huwag mo na kaya ito yung pakikipagkita mo kay Angelica. Pero Monica, gusto ko lang tapusin ang lahat. May dala siyang baril. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo, I'm sure papatayin ka nun. Alam mo, Monica, salamat sa pag-alala. Pero buo na yung desisyon ko. Tatapusin ko ng laban na to. Pero Marimar, that's suicide. Akala ko naduwag ka na. Akala ko hindi ka na darating. Bakit ako maduduwag? Matatapang kaming mga Aldama. You should know that, dear sister. Ako lang ang lihitimong Aldama. Wala ka nang magagawa dahil isa akong Aldama. At ang isang Aldama ay hindi mangmang na kagaya mo. Siya nga pala, nagpaalam ka na ba kina Sergio at Cruzita? Dapat nagpaalam ka na sa kanila dahil hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito. Angelica! Nandito ako dahil handa akong mamatay. Alam kong yan ang gusto mo. Gustong-gusto. Meron lang sana akong hihilingin sa'yo bago pumatay. Ano yun? Pag namatay ako, gusto kong tapusin mo na ang poot at galit dyan sa puso mo. Ako ang kinamumuhian mo. Kinasusuklaman. Kaya sa akin mo na lang tapusin yan. Huwag ka naman damay ng iba. Lalong-lalo na si Cruzita. Ayokong lumaki siya na matutunan niya magalit sa kapwa niya nang dahil sa pag-aaway nating dalawa. Ayoko na lumaki siya na may kinikimkim na galit na hindi maalis sa kanya. Ayokong lumaki siya sa masamang nakaraan na hindi niya malimot-limutan, na hindi naman niya ginawa. At si Sergio, oo, aaminin ko sa'yo. Mahal na mahal ko siya. Ngunit gusto ko siya mabuhay. Kaya handa akong isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. At pag pinatay mo ko, manunumbalik ang dati niyang pagtingin sa'yo. Kaya nakikiusap ko sa'yo. Pag pinatay mo ko, patayin mo na rin ang galit sa puso mo. How touchy. Nakakaiyak. Nakakabagbag damdamin. Pero sorry to say, wala akong damdamin. Nawala na simula nung inagaw mo sa akin si Sergio.
Tama na nga, Satsat. Tapusin na natin to. Umpisahan na natin ang kamatayan mo. Seryo. Monica, please. Sabihin mo na sa akin saan magkikita si Marimar at si Angelica. Sa isang sports center sa San Rafael. Seryo, tulungan mo si Marimar. Ano, Marimar? Ha? Gusto mo bang mangumpisal muna? O gusto mong ikumpisal na lang kita? Para meron kang baong puot, galit at suklam. Bibigil, magpagaling na ka, ha? Nasaan si Mami? May dipuntahan lang siya, Bibigil. Pero magpunta yun dito. Si Daddy? Magpunta yun dito. Sinabi ko na nga rin sa kanya huwag niya pagkatiwalaan si Angelica eh. Diego, tumawag ka ng mga pulisa. Pasundarin mo sa San Rafael. Tayo na. Tapos. Senyor, ito po. Si Carlos Hotel. Alam mo ba na ako ang pumatay kay Tia Esperanza? Pinagsasaksak siya ng pagkarami-rami. Katumbas ng masasamang sinabi niya sa akin noon. Ako din ang nagpapatay kay Inocencia. Kasi masyado siyang pakialamera eh. Tawa ko na si Hepe. Yes, sir. Hello, Hepe. May nakita kaming VHS tape dito nakalagay sa San Carlos Hotel. Baka ito yung bala ng CCTV ng hotel. Tapos, pinatay ko ang sarili kong ina. Kasi alam mo kung bakit? Pagkasilang na pagkasilang ko, pinamigay niya ako agad. Ang bad niya, no? At ang malaking pagkakamali niya, binuhay pa niya ako. Kaya ayun, pinatay ko siya. Tapos, kahapon, pinapatay ko si Carlitos. Kasi bumaliktad siya. Sleep muna ako, Yaya. Enter na, ha? Kawawa naman si Cruzeta. Siya gyud ang napekstuhan. Kailangang matigil na ang away na ito. Lahat ng balakid sa mga plano ko, lahat ng humahadlang at lumalaban sa akin, pinapatay ko parang ikaw. Pareho na suot ni Marimar. Pero kaalis lang niya. Bakit bumalik agad? Hindi si Marimar yan eh. Tignan mo, nakayoko eh. Siya nga pala. Alam mo ba na ako ang nagpapatay sa lolo't lola mo? Oo, ako. Pinasunog ko sila kay Nicandro ng buhay. Ayoko kasi sa matatanda eh. Lalo na't lolo't lolo mo sila. Tignan mo, hindi si Marimar yan. Ginaya niya lang ang suot ni Marimar. O siya, sige na. Kailangan ko pang umalis eh. Papatayin ko pa si Seryo at Cosita. Angelica, manood ka.
nakakaiyak, nakakabagbag damdamin. Pero sorry to say, wala akong damdamin. Nawala na simula nung inagaw mo sa akin si Sergio. Tama na nga, Satsat. Tapusin na natin to. Umpisahan na natin ang kamatayan mo. Ano, Marimar? Ha? Gusto mo bang mangumpisal muna? O gusto mong ikumpisal na lang kita? Para meron kang baong puot, galit at suklam. Tumawag na ako sa mga pulis. Sinabi ko na pwedeng mangyari. Babe, patawarin mo ako sa ginawa ko, ah. Tama lang ang ginawa mo, Monica. I'm proud of you. Alam mo ba na ako ang pumatay kay Tia Esperanza? Pinagsasaksak siya ng pagkarami-rami. Katumbas ng masasamang sinabi niya sa akin noon. Ako din ang nagpapatay kay Inocencia. Kasi masyado siyang pakialamera. Tapos, pinatay ko ang sarili kong ina. Kasi alam mo kung bakit? Pagkasilang na pagkasilang ko, pinamigay niya ako agad. Ang bad niya, no? At ang malaking pagkakamali niya, binuhay pa niya ako. Kaya ayun, pinatay ko siya. Paano nangyari? Anong akala mo? Pupunta ako dito na hindi ako handa? Angelica, masyado mo naman ako minamaliit. Hindi man ako utak kriminal katulad mo. Kaya ko rin maging tuso. Lords, ikaw na po sanang bahala kay Inday Marimar, ha? Kay Sarsirio, kay Bibigil Cruzeta. Bigyan mo po sana sila ng pagkakataon nga mabuo ang pamilis at mamuhay sila ng tahimik. Boss, ako na lang magmamaneho. Baka mauna pa tayo mamatay kaysa. Ano? Sige, tuloy mo. Boss, hindi mamamatay si Marimar. Sorry. Babe, natakot ako. Papatay na tayo ni Angelica. Papatay na niya ako. Babe, huwag ka na umiyak. Tama lang ang ginawa mo. Hindi. Tinrader ko ang kaibigan ko. Tinrader ko si Angelica. Boss, ano yun? Buda pa!
Tumawag ka ng ambulansya! Babe, hindi ko na kaya to. Babe, makinig ka. Makinig ka. Huwag kang matatakot. Nandito ako. Bakit? Ikaw hindi ka ba natatakot? Ha? Natatakot ako matagal na. Pero tama lang ang ginawa mo. Be brave. Hindi. Hindi. Tinraidor ko si Angelica. Tinraidor ko ang kaibigan ko. Hindi okay yun. Monica. Tama lang ang ginawa mo, Monica. Ikaw lang maasahan ni Marimar. Ikaw lang, Monica. Wala nang iba. Nasaan ka? Sana ay naroon ako. Ang mahalin ka, yun ang ligaya. Sir, huwag ka muna po natin sa gagalawin. Delikado po, sir. Dito sa aking puso, may munti. Tawan niyo ako! Dahil na po natin ang ambulansya, sir. Naghahari pagmamahal at ang pag-ibig mo. Asan niya ambulansya? Parating na po, sir. Walang hanggan, iibigin ka. Ikaw lamang itatangi ko magpakailanman. Hinding-hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko, ang puso ko'y tanging sa'yo. Sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, mahal kita. Wala na nasaan ka, naroon din ang langit ko. Lahat ng araw nagdiriwang ako. Dito sa aking puso may munting paraiso. Ang tahanan ng pag-ibig at di magbabago. Mahal kita, walang hanggan, iibigin ka. Ikaw lamang itatangi ko magpakailanman. Hinding-hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko, ang puso ko'y tanging sa'yo. Sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita, mahal kita. Wala nang iba. Mahal kita, walang hanggan, ibigin ka. Ikaw lamang itatangi ko magpakailanman. Hinding-hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko, ang puso ko'y Batas ang lahat ng ginawa mo. Huwag ka nang pumalan. Hindi ka na makakatakas. Ito na ang katapusan mo. Mabupulo ka na sa bilangguan. Babe, mabuti pa. Magsumpaan tayo. Bilang baka ito na ang last natin pagkikita. Sige, babe. Magsumpaan tayo. Mahal kita. Walang hanggang ibigin ka. Ikaw lamang
ang itatangi ko. Kailanman, hindi ka iiwan. Mahal kita, ang langit ko. Ang puso ko ay tanging sa'yo. Sa aking pangako, sana'y umasa ka. Mahal kita. Mahal kita. Wala nang iba. Vicky, want me to tell you stories? Nasaan ang magulang ng pasyente? Her father's on his way. But this is her neni corazon. May katanungan lang sana ako. Ito mga huling araw, ano ang pinagdaanan ng bata? Corazon, it's okay. You can go with Doc. I'll take care of Rosita. Pagdating ng mga magulang, gusto ko agad sila makakausap. Sige po, Doc. I'll let you know, okay? Salamat. Corazon, meron mo bang alam na dahilan ang pinagdaanan ng bata itong mga nakuling araw? Kasi puto ko. Miss, kamusta? Sir, kailangan lang po ng dugo. Ayos naman siya. Sir, ito na po yung huling dugo na available na kaparehas ng dugo niya. Hello, Dad. Seryo, nakuha natin yung tape ng surveillance camera ng hotel kung saan pinatay si Esperanza. Makikita doon na pumasok si Angelica. Ginaya niya ang suot ni Marimar. Dad, nasa hospital si Marimar. Nasa OR siya ngayon. Ha? Ano nangyari? Kasahan siya ni Angelica eh. Walang niyo ako dito, mga walang hiya kayo! Naman siya ako dito! Ayun ka, marimaray ka! Ayop talaga yung Angelica na yan, ah. At si Cruzita nandito rin eh. At sa hospital din siya eh. Kasama niya si Corazon. Hindi ko alam sino uunahin ko eh. Seryo, magpakatatag ka. Puntahan mo si Cruzita. Ako nang bahala kay Marimar. Pati sa kaso niya, ako nang bahala doon. Tsak mananalo tayo dyan. Walang hiya kayo! Naman siya ako dito! Walang hiya kayo! Naman siya ako dito! Naman siya ako dito kung walang hiya kayo! Cardiac arrest! Dok! Wala siyang blood pressure! Walang blood pressure. Okay. Then check your fib. Akin yung defibrillator, please, nurse. Akin na yung defibrillator. Okay. Gel. Okay.
tuhod. Auto. Ayop ka, Marimar! Eye insertion. Aray ko! Ayop ka! Okay. Stable na siya. Let's proceed. BP. Huwag po kayo malito. Kailangan po namin tanggalin yung bala sa katawan nyo. Prepare OR. Fast drip. IV fluid to 300 cc. IV fluid dripping. Monica, dito ka lang, huwag ka lumapit sa kanya. Sir, kausapin daw ka ng doctors. Tago na ako. Sige. Rosita, pagaling ka na, ha? Kailangan ka ng mami mo. Hinahanap ka na niya. Okay? Sir Silvio. Mayor Santibanez, Dr. Julius Papel. Sinong kamag-anak ng pasyente? Dok, wala po siyang kamag-anak dito. Isa siyang suspect sa pagpatay. Marami siyang natamong sugat. Marami ring nawalang dugo sa kanya. But she will be fine. Sa mga test na ginawa po ni Dr. De Los Santos, wala po kami makita na sakit ng anak ninyo. Kundi mahinang-mahina lang po ang katawan niya sa kadahilan ng pinagdaraanan ng pamilya. So, anong ibig sabihin? Anong nangyayari sa kanya? I-report po namin kayo sa isang pediatric psychiatrist para siya pong makaalam o siya pong makapagsabi kung anong kalagayan ng anak ninyo. Si Angelica yun, ah. Oo, sige. Saan dadalhin yun? Ba't yung binubuhay kayo ng masamang tao? Si Marimar? Nasa OR pa rin po si Marimar. Seryo? Pinuntahan po si Cruzita sa room 624. Senyor Santibanez, under observation ng vital signs ng pasyente. Nagkaroon din siya ng internal bleeding dahil sa impact ng pagkakabangga niya. Mayroon din siyang organ rupture dahil din yun sa impact ng siguro sa sobrang lakas ng pagkakabangga niya yun eh. Napakadaming dugo nang nawala sa pasyente. Kailangan natin ng blood transfusion within 48 hours. Kung hindi, we might lose her. No. Hindi. Okay? Hahanap tayo. Maghahanap ako.
Bikil. You're awiks na. Unsay gusto nimo? Okay, senyor. Excuse. Okay, ayos na. Pagaling ka na. Maghanap ako ng dugo. Hindi ako titigil ng hanip niya makakuha. Lakas ang loob mo. Kailangan ka namin. Akong bahala sa'yo. Fruits. Milk. Bigil. Crosetta. Crosetta. Oh my gosh. Ang sabi sa akin ng mga polis, papunta na sila dito anytime soon. Pipick upin si Angelica. Iniisip ko lang, knowing Angelica, magsasakit-sakitan niya para tumagalan dito. Alam mo, kung ako na sanang humatol niya sa tao niya, ako na mismo magbibigyan ng parusa sa Angelica niyan. Hayop talaga yung babae na yan. Ay, Doc. Ano pong balita? Nakakuha na po kayo ng dugo? Wala nasabi sa inyo. Si Marimar nangangailangan siya ng dugo. Kailangan masalino within 48 hours. Importante, importante. Oh, wala ba dito sa ospital niyo? Bigil. Rosetta! Dukes, papasok na po. Ganyan naman siya. Wagas specs. Natulala. Rosita? Rosita? Nagpahanap na kami. Mahirap daw hanapin talaga yung AB negative eh. Ngayon po pwede. Siguro kapag kamag-anak niya, yun ang kailangan niya natin dugo. Kamag-anak ni Marimar? Hindi. Di kapatid niya. Si Angelica. Na-screen na namin ang dugo ni Angelica. Oh. AB negative ito. Kaya siya lang ang makapagbibigay ng dugo kay Marimar. Kailangan niya ng dugo ni Angelica. Sigurado hindi papayag si Marimar. Kung malalaman niya na yung dugo niya, manggagaling sa isang impactang katulad ni Angelica. Lalo na sa Angelica. Hindi magbibigay ng dugo yun para kay Marimar. Pero kailangan natin siyang salina ng dugo. Nasa peligro ang buhay niya. Sige, Doc. Maraming salamat po. Ano gagawin natin, Dan? Seryo, wala kang choice. Kailangan ni Marimar ng dugo ni Angelica. Pero pag malaman ni Marimar yan, sigurado hindi papayag yan. Hindi naman natin sasabihin. Si Angelica, paano natin mapapaalam sa kanya na yung kapatid niya ang tutulungan niya? Madali na si Angelica. Ipapasadate lang natin yan. Pakuna natin ng dugo. Walang magsasabi. Hindi niya malalaman. Hello, Monica. Nandiyan ka na ba sa kwarto ni Angelica? Andito na ako. Anong gagawin ko? Yung injection na hawak mo, iturok mo sa veins ni Angelica. Veins? Oo, yung ugat. Hanapin mo yung ugat, tapos itutok mo yung karayom. Ipasok mo dun sa veins. Yung ugat? Sige.
Kaluoy sa among mag-ina. Kamusta na po si Inday? Mahinang-mahina po siya. Ang sabi sa ICU, kailangan daw niya ng dugo. Kung pwede lang ko mag-donates. Sandali lang. Sandali. Hanapin mo yung ugat, tapos itutok mo yung karayom. Oo, Antonio, nakita ko na. Anong gagawin ko? Rare kasi ang blood type niya. Baka hindi rin kayo magka-match. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi may parating na daw na supply ng dugo para kay Miss Belia. Ikatali ko muna. Ayan, nakatali na. Tapos? Salamat naman kung ganoon nga ang mangyari. Hulog ng langit. Ang kung sino man yung mag-gives talaga ng blood sa kanya. Injection na? Ipasok mo dun sa veins. Itutusok ko na? Naku, huwag ka nang umarte dyan. Basta gawin mo. Ititape ko? Hawak mo yung blood bag, di ba? Ibaba mo. Sa baba. O sige. Ayan, binaba ko na. Antonio, ano na? Pagkatapos mo dyan, umalis ka agad. Baka mahuli ka ni Angelica. Masyado pong dinibdib ni Cruzita ang mga pangyayari sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. At yun po ang nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Hindi pa po niya napaprocess sa mga pangyayari, kaya ang reaksyon niya, nawawalan siya ng will to live. This is known as post-traumatic syndrome. Pansamantala pong mawawalan ng malay si Cruzita. Oh, umalis ka na, umalis ka na. Dali lang. Hindi pa puno eh. Malapit na. Hoy! Anong ginagawa mo? Ano to? Kinukuha na kita ng dugo. Bakit? Ha? Kailangan kasi ni Marimar panganib ang buhay niya. Bobo ka talaga. Hindi na siya magkakamali. Another trauma or shocking incident might bring her back to reality. Kasalukuyan kasi nag-aagaw buhay ang mami niya. I can tell kung maaaring makatulong na makita niya ang kanyang ina. Maaaring lumala ang kanyang kondisyon or pwede ring bumalik sa kanyang realidad. Kayo na po ang bahalang magdesisyon. Hindi, kasi kailangan niya ng dugo. Kailangan niya ng dugo. Marami ka naman. Siya ang matay. Bakit mo siya binibigyan ng dugo, ha? Angelica, kailangan niya ni Marimar! Kailangan niya ni Marimar! Ha? Sige, bigyan mo sa kanya, ha? Bigyan mo sa kanya, ha? Binabantayan niyo ba ako, ha? Puntahan niyo lahat ng ospital dito. Kinakailangan makakuha ng dugo para kay Marimar.
Sige, senyor. Kaming bahala ni Arturo. Ayusin namin agad yan. Sige. Bossing, huwag ka mag-alala. Makakahanap din tayo ng blood match ni Marimar. Hindi kami titigil ni Antonio hanggang hindi kami nakakahanap ng dugo. Idedemanda ko tong ospital na to. May kumukuha sa akin ng dugo nang hindi ko nalalaman? Ha? Ano bang security meron kayo, ha? Ba't may nakakapasok na tao dito? Salamat, Arturo. Sige. Dok? Dok, anong balita? Dumating na ba yung dugo galing sa Red Cross? Wala pa rin po dumadating na dugo. Pero sabi ng Red Cross, nagpadala na daw sila. Kaya lang kulang pa din eh. Sorry. Walang sorry sa akin dito. Kailangan managot kayo. Kayo, si Renato, si Sergio, lahat kayo, yung mga pulis. Walang biya kayo. Antayin niyo yung sabina ng abogado ko. Si Marimar, kamusta siya? Pahina siya ng pahina dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. So ano pa pwede mangyari sa kanya? Kailangan ko pala ng nurse na magbabantay sa akin 24 oras. Di po kayang bayaran ng gobyerno para sa nurse niyo. Eh di ako magbabayad. Sige na, lumabas na kayo. Labas! Kailangang ihanda niyo ang inyong sarili. Sandali, Dok. Ano bang ibig niyo sabihin? Dahil sa dami ng dugong nawala kay Marimar, nagkaroon siya ng hemorrhagic shock. At ito magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano namang nangyari nimo? Huwag naman kang ganyan, Cosetta. Corazon, anong nangyari? Pati, si Inday Marimar, nag-aagaw buhay man siya. Kay gisagasaan ni Mama Angelica. Ilang oras na lang ang nalalabi sa kanya. Oras? Oras? Ano ka? Binibigyan mo ng taning si Marimar? Anong sumusuko ka na? Hindi sa ganon. Kaya lang, sa dami ng dugong nawala sa kanya, ginawa na namin lahat eh. Hindi nyo ginagawa lahat. Si Cosetta, wala mag-expect na tulala. Di siya makiusap. Di kaya ng mora nga isip niya ang mga pangyayari, Padre. Si Marimar, kumusta naman siya? Nasa ICU. Doktor ka pa man din, ikaw pa unang nawawala ng pag-asa. Bawiin mo yung sinabi mo, ha? Dahil hindi ko tatanggapin yung sinabi mo. Hindi mamamatay si Marimar. Hindi siya pa pwede mamatay. Padre, si Inday Marimar, nag-aagaw buhay man siya. Gisagasaan siya ni Ma'am Angelica. Si Pepe Gil Cruzeta, natulala man, di siya mag-spec, di makipag-usap. Di kaya ng mura nga pag-iisip niya lahat ng nangyari, Padre. Sige, salamat. Pasensya kami. Seryo sa tingin ko, kinakailangan makita ni Cruzeta si Marimar. Excuse me. Siya ba si Miss Bella Aldama? Ay, hindi po siya. Ayun po siya. Teka. Ano yan? Sir, taga po nilalareposo po kami. Pinapunta po kami dito para sukatin itong bangkay. Bangkay? Sino? Anong bangkay sinasabi mo? Pero pinapunta po kami dito ng Senyora Angelica Aldama. Wala akong pakialam. Pwede sabihin mo kay Angelica, siya dapat ang sinusukatan nyo dahil siya ang papatayin ko. Ha? Rayas! Alis ka dito! Labas! Ano po? Ay, kita mo bang patay, ha? Labas! Mga bastos! Sir, nagkamali lang po kami. Bobo! Napapasok mo yung mga yan? Senyor, hindi ko alam, senyor. Alamin mo! Yes, senyor. Ano talaga yung si Angelica na yan? Sumusobra na siya.
nangyari sa kanya? Critical pa rin, Padre. Hanggang ngayon wala pa rin kami makuha ang dugo para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Makaharap naman tayo ng dugo. Hingi akong tulong sa parokya. Eh, ikaw, Sergio. Kumusta ka na? Ayoko magalit. Ayoko matakot. Ayoko mawala ng pag-asa. Pero yun ang nararamdaman ko eh. Tutuluyan na kita, Marimar. Padre, nahihirapan ako eh. Para sa totoo lang, parang nawawalan ako ng pag-asa eh. Kasi parang sumusuko na rin siya. Huwag, Sergio. Alalahanin mo, may awa ang Diyos. Ang awa? Pati nahiyang si Marimar maging ganito. Si Angelica buhay. Andun siya. Kasi si Marimar nag-aagaw buhay. Magtiwala ka sana. Paano ako magtitiwala? Si Cruzita, tulala. Si Marimar. Paubayan mo na lang lahat sa Diyos. Angelica? Angelica, ano ba? Tawag ko siya! Ka, ha? Wow! To the rescue ang jowa niya. Dahil hindi na ako makakapayag na saktan mo pa uli ang asawa ko. Talaga? Ang galing naman. Mr. and Mrs. Bubita? Alam niyo, bagay talaga kayong dalawa. Parehong singliit ng munggo yung mga utak niyo. Kahit insultuhin mo kami ng insultuhin, hindi mo na kami masasaktan, Angelica. Dahil hindi mo na kami hawak. Tapos nang pagpapaalipin namin mag-asawa sa'yo. Marimar. Huwag kang susuko. Tiwala ka sa Diyos. Hindi ka naman niya pinababayaan kahit kailan. Kung naririnig mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan. Diego, tumawag ka ng pulis. Pulis! Hindi kayo. Tumawag ka! Bilisan niyo! Tama na po, tumigil na po kayo. Hulihin niyo yan! Tuloy na sa kanan! Tuloy na sir! Tama. Yaka! Bitawan niyo ako! Tuloy niyo na, sir. Yaka? Tutuloy pa naman kitang best friend? Ha? Hayop ko lang yan! Angelica! Sila nga ulo po ba? Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Ayoko na ko lang! Huwag mo maiyakan yung Angelica na yun. Huwag tayo magpa-apekto dun. Tama ka, Diego, babe. Hindi ko nang ituturing na kaibigan niyang Angelica na yan. Sir Sirio,